mo! Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito! Hindi mo pwedeng gawin yan. Ako ang ina mo. Ako ang nagdala sa'yo sa mundong ito. Kaya bakit? Paano mo maaating sabihin ng mga bagay na yan sa akin? Napapatayin mo ang sarili mong ina? Ina? Natatawag mo pa ang sarili mong ina? Bakit ha? Nagpakananay ka ba sa akin? Hindi! Buong buhay ko nagsinungaling ka sa akin! Tinago mo ang totoo! Ginawa ko lang yun para sa kabubuti mo. Ano bang hindi mo maintindihan sa bagay na yon? Kailanman hindi ko maiintindihan ang ginawa mo! Hindi kita mapapatawan! Kaya nararapat lang sa'yo na mamatay! Anak! Pakiusap! Huwag mong tuluyang yakapin ang pagiging aswang mo. Kapag tinanggap mo yan, hindi ka na makakawala. Habang buhay na ang magiging sumpan yan sa'yo. Wala akong pakialam kahit hanggang kamatayan maging ganito lang kapalaran ko! Walang kapatawaran ang bagay na ginawa mo! Anak! Pakiusap! Huwag mong gawin yan sa akin. Mahal kita, kaya nagawa kong itago ang tungkol sa ama mo. Hindi siya nararapat sa buhay natin. Dahil masama siyang aswang. Tinapos ko lang ang kasamaan niya. Mabuti man o masama, hindi mababago na ng katotohanan na tatay ko siya! At pinatay mo siya! Walang hiya ka! Mamatay ka na! Anak! Wag! Wag! Kinamumuhian kita hanggang impyerno! Mauna ka na doon! Magpakasaya ka sa paglangoy sa dagat-dagatang apoy! Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. What an intense scene, Pao! Grabe, kinalabutan ako dun ah. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan mula ulo hanggang paa. Same here, boy! Naku, hindi ko talaga kinaya ang eksena nilang mag-ina, no? Halata naman na ito'y isang family conflict. Family conflict na nauwi sa murder. Pero murder ba ang tawag kapag pinatay ng aswang? Yan ang di ko alam, boy. Si mother, pinatay si father aswang. So itong si daughter aswang, galit na galit at pinatay ang kanyang mother earth. Nakakalok. Hindi ko talaga tumatay kasi alam mo sobrang serious nito. Kaya pakiramdam ko, kailangan nating mag-ingat sa mga sinasabi natin dito. Oh. Kasi baka mamaya tayo na biglang atakihin ng mga aswang. Ako correct ka dyan. Pero tungkol saan nga kaya ang magiging kwento natin ngayon, no? Boy, tingin mo, no? Oh. Oo nga pala, magandang araw sa ating mga listeners dyan. Nandito na naman ulit ang inyong favorite na tandem dito sa Aswang Radio, Paula and Popoy. Hindi lang kayo ang excited palagi sa mga bagong kwento ha. Kami rin. At natutuwa kaming magbasa palagi ng inyong comments, lalo na kapag hinahanap ninyo kami. We feel loved here! Yes, tama! Kaya minsan hindi ko na rin mapigilang mag-reply sa mga comment nila, boy. Lalo na kapag hinahanap nila tayo, talagang napapareply ako. Grabe yung pagmamahal niyo sa amin, ha? Kaya naman bilang mahal na mahal nyo kami ni Pao, baka pwede hong makahingi ng inyong pabor. Konting pabor lang naman for the sake of our channels. So, ang balita ko kasi ay uso na naman ang pamimirata ng mga kwento rito sa atin. Baka pwede naman pong pakireport nyo ang mga channel na nangunguha ng mga kwento dito sa atin at sa iba pang mga channel. Nako, true ka dyan, boy. Naghahasik na naman ang lagim ang mga kawatan. Nako, daig ba ang mga aswang? Masama ho ang magnakaw ha. Nako, hindi naman po kaya karmahin kayo niyan, ha? Yun lang naman po ang gusto namin ni Pao. Ilang steps lang naman po, nakatulong na kayo sa amin. Kaya ayun, simulan na natin ang pagbabasa ng kwentong ipinadala sa atin ngayon. Ano Pao, game ka na ba? Game na. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. I hope you're both having a good day, Popoy and Paula. Also to all our listeners here, pati na rin sa iba pang mga channels. Ako nga pala si Carlo, ang magiging pangalan ko sa kwentong ito. Lahat po ng pangalan at lugar, sinadya kong palitan para walang makakilala sa amin, lalo na sa dalawang pangunahing karakter dito. Nangyari po ito halos 20 taon na rin po ang nakakalipas, pero tila sariwa pa rin sa akin ang lahat ng nangyayari na para bang kahapon lang ang lahat ng yon. Kahit na ang pinakamaliit na detalye,
Tandang-tanda ko pa talaga. Isa po akong film director noon at meron akong nagustuhan sa isang mga naging artista ko. Magmula nang makilala ko siya at makasama, siya na ang palagi kong kinukuhang bida. Pati na rin ang nanay niya. Hindi naman sila gaanong sikat, pero masasabi kong magagaling din namang umakting. Nagsimula po ang lahat ng kababalagan sa amin nang magkaroon kami ng isang horror movie na isushoot namin sa kanilang ancestral house. Nang dumating kami doon, katakatakang iniiwasan sila ng mga tao sa kabila ng pagiging artista nila. Iwas na iwas sa kanila sa hindi malamang dahilan. Hanggang sa isang nakakagimbal na pangyayari ang magpapasiklab ng mga nakakatakot na katotohanan. Nang dahil sa isang pelikula, muntik nang matapos ang buhay ko sa lugar na yon. And cut! What a nice take! Ang galing mo, Diana. Ngayon lang kita nakitang umakting ng ganon ka-intense. Hindi ko alam na kaya mo pala ang ganitong mga role. Salamat, Direk. Ewan ko nga rin eh. Kapag ganitong mga character, parang na-excite ako lalo na kapag may patayan. Mukhang killer ka yata sa past life mo ah. Anyway, Tita Aurora, ang galing niyo rin po. Thanks, Iho. You're a good director, so you deserve good actresses. Salamat din po. Pero baka pwede na po natin pag-usapan yung tungkol dun sa offer ko sa inyo. Willing naman po ako magbayad ng malaki. About sa shooting sa aming ancestral house? I don't think that's a good idea. Direk Carlo, pasensya na, pero wala na halos magandang kondisyon ng mga gamit doon. Lalo na ang ilang mga kwarto at linya ng kuryente. Baka mahirapan lang ang production kung ipupus natin doon ang maging shooting. Pwede naman sigurong ipaayos yun, Ma. May mga worker ka naman doon na pwedeng sabihan, di ba? Besides, hindi pa rin ako nakakapunta doon. Hindi ko alam kung anong rason mo kung bakit ayaw mong puntahan natin yon. Kahit na saglit na bakasyon lang. Maganda pa naman ang bahay, tsaka malaki. Kayang i-accommodate kahit ang whole production team pa. Kapag may mangyaring masama doon, kargo ko kayong lahat. Ano naman pong mangyayaring masama? Hindi po ba safe doon? Hindi naman sa ganun, Iho. Masyado lang nagiging advance si Mama sa mga bagay-bagay. Iniisip niya agad na may mangyayaring masama. Hindi naman ako nagbibiro, Diana. Hindi naman natin alam kung may mangyayaring masama habang nandun tayo. Sisiguraduhin naman natin ang safety ng bawat isa. I don't know, Iho. I'm gonna think about it. Sure, Tita. I can give you time to think. Habang hindi ka pa nakakapag-isip, pwede naman ako maghanap pa ng ibang lugar na perfect para sa shooting ng movie natin. Salamat. Dito na muna ako sa tent. I need to rest. Medyo napagod ako sa eksena namin nitong si Diana. Pasensya na, Direk. Hindi ko rin kasi talaga alam kung bakit ayaw niyang bumalik din sa bahay na yon. Doon naman siya lumaki. Matagal na ako napapaisip kung ano ba talagang meron doon. Kaya yun ang sinuggest kong lugar sa'yo. Gusto ko rin kasi talagang makita yon. Ayos lang, Diana. Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya. Wala namang problema kung hindi siya pumayag. Madali lang namang magawa niya ng paraan. Huwag kang mag-alala. Mapipilit ko rin naman siya. Hindi mo naman siya kailangang pilitin. Ayaw ko magbukang makulit kay Tita Aurora. Baka mamaya ma-turn off pa siya sa akin eh. Turn off? Bakit? Huwag mong sabihin may gusto ka kay Mama? Ha? Ayaw kitang maging stepdad, Direk. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Basta. Hindi mo kailangang pilitin si Tita. Hindi ko naman siya pipilitin para sa pelikula mo, no? Pipilitin ko siya kasi gusto ko talagang pumunta doon. Pakiramdam ko, may dapat akong malaman sa lugar na yun. Ikaw ang bahala. Basta sabihin mo na lang din na ikaw talaga ang may gusto niyan at hindi ako. Oo naman. Akong bahala sa'yo, Direk. Halos lumundag ang puso ko nang kumindat si Diana sa akin bago siya sumunod sa mama niya sa tent nila. Pakiramdam ko'y pinamumulahan po ako ng mukha nung mga oras na yon dahil sa simpleng kindat niya. Gustong gusto ko po kasi talaga siya. Hindi lang dahil sa taglay niyang ganda, kundi dahil sa kakaibang aura na daladala niya. Hindi ko alam kung anong klaseng enerhiya ang meron siya na kahit nasa malayo siya,
Nakukuha niya talaga ang mga mata ko. Gayunpaman, ayaw kong umamin sa kanya tungkol sa nararamdaman ko dahil natatakot po ako. Merong parte sa aking pakiramdam na tatanggihan niya ako. Kasi ang tingin niya lang sa akin ay katrabaho, hindi kaibigan o higit pa. Ramdam ko naman yon sa pakikitungo niya sa akin, kahit meron siyang jolly personality. Guys, pack up na. That's all for today. Magpahinga na tayong lahat, okay? Thank you, Direk. Ihatid ko na kay Diana, Tita Aurora. Naku, wag na. Magpapasundo na lang kami sa driver namin. Pare-parehas tayong pagod. Kailangan mo na rin magpahinga. Kapag hinatid mo kami, mapapaliw ka pa sa daan mo. Ayos lang po. I insist. Hindi rin naman po ako ganun kapagod. Sure ka ba, Direk? Baka mamaya magselos ng iba mong artista. Kasi para may special treatment kasama ni Mama. They can say whatever they want to say, Diana. Madali lang naman din silang palitan oras na makarinig ako ng masamang salita sa kanila. I don't think that would be fair, Direk Carlo. Hayaan niyo na po, tita. Basta gusto ko kayong ihatid. Wala pong magiging problema sa akin. Sige na nga, Direk. Makulit ka rin naman eh. Tara na, Ma. Let's go, Iho. Sigurado kang ayos lang sa iyong mapalayo ka pa sa daan pa uwi, ha? Gabi na rin, make sure na mag-ingat ka mamayang mag-isa sa biyahe mo. Opo, tita. Hindi niyo po kailangan mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Wow! Bilog na bilog ang buwan, ha? Lalabas sa mga aswang yan. Wala naman sigurong ganun dito sa Maynila. Sa probinsya lang may aswang, di ba? Hindi mo sure. Malay mo, nandito lang din sila sa paligid. Wala namang pinipiling lugar ang mga aswang eh. Siyudad o probinsya man. Ang aswang ay aswang. Malay ba natin kung mula sa province, lumuwas sila rito? Siguro. Di rin natin alam. Sakay na kayo. Hayaan mo na siya, Direk. Ganyan talaga minsan ang pakiramdam ni Mama. Lalo na kapag gabi. Ganun ba? Pero may favor sana ako. Pwede bang wag niyo na akong tawaging direct? Carlo na lang. Parang ang tanda ko na masyado kung palaging direct ang tawag sa akin. Bakit? 30 ka naman na Tsaka wala ka bang girlfriend o asawa? Ang dami mong time eh. Ay, wala pa. Wala pang mahanap na para sa akin eh. Tsaka hindi pa naman matanda ang 30. Hindi pa ba? Pawala ng edad mo sa kalendaryo. May nagugustuhan naman ako. Kaso hindi ko magawang umamin. Torpe ka pala, Direk eh. Carlo na nga lang. Bakit naman hindi ka makaamin? May boyfriend ba o may asawa na? Nasa showbiz ba? Artista o ano? Artista? Pero wag mo na akong piliting tanungin kung sino. Hindi ko rin naman sasabihin. Ikaw ba? May boyfriend ka na? Mukha bang meron? Kung meron, edi sana may nanunundo sa akin sa set. Wala naman ako napapansin. Iho, pwede bang bilisan mo na ang pagdadrive mo? Wala namang traffic. Bakit naman nagmamadali ka, Ma? Para ka namang may pupuntahan. Tsaka baka naman maaksidente tayo kung bibilisan niyang magmaneho. Maingat pa rin naman ako magmaneho kahit mabilis. Isuot mo na lang ang seatbelt mo. Kahit gusto ko sanang pabagalin ang oras ng mga panahong yun,
Nagmamadali naman ang mama ni Diana, kaya mas binilisan ko ang pagmamaneho. Sinisilip ko siya mula sa bintana at mas naging kapansin-pansin ang pagiging balisa niya. Tagaktak ang pawis niya na tumutulo mula sa kanyang noo pababa sa kanyang lieg kahit hindi naman mainit. Parang hirap na hirap siyang huminga. Bumubukol din ang kanyang mga ugat sa lieg pati na sa kamay. Nag-aalala na ako nung mga oras na yon dahil mukhang may nangyayari ng masama sa kanya. Pero hindi siya nagsasabi. Napahawak siya sa ulo niya, parang may iniindang matinding sakit. Bago biglang napahawak sa magkabilang tenga. Animoy may kakaibang naririnig. Tita, ano po nangyayari sa inyo? Ayos lang po ba kayo? Oo nga, ma. Bakit nagkakaganyan ka na naman? May naririnig ka na naman ba? Anong naririnig ni tita? Baka mawirdohan ka kapag sinabi kong nakakarinig siya ng mga bulong. May mga pagkakataon talagang ganyan siya. Lalo na kapag bilog ang buwan. Sinasabi niya sa akin marami siyang naririnig. Pero saglit lang naman. Tapos nawawala na rin at nakakatulog na siya. Okay. Anong kailangan natin gawin para kumalmas siya? Baka may kailangan gawin para tumigil yan. Hindi na ako siyang nawawala. Nasanay na lang din ako nagkakaganyan siya minsan. Malapit na rin naman tayo sa bahay. Sleeping pills lang ang katapat niya. Pero baka kailangan niyang maipatingin, Diana. Nakakabahala kung may ganyan palang nangyayari sa kanya. Trust me, hindi na kailangan. Siya rin naman mismo ayaw magpatingin kahit ilang beses ko na siyang pinili. At habang umaandar ako paalis, napalingon ako sa rearview mirror. Doon ko na biglang nahigit ang hininga ko sa nakita ko. Sa gitna ng daan, kahit madilim, nakita kong may nakatayo roon sa gitna. Isang hubog ng tao. Payat, bahagyang nakabaluktot at nakatungo. Itim na itim ang buo niyang katawan. Tila dahil sa makapal na balahibo. Hindi ko maaninag ang mukha at hindi ko alam kung gugustuhin ko pa ba yung makita. Pero ang kanyang mahahabang braso'y perming nasa magkabilang gilid lang niya. Pero hindi nakatakas sa aking makita ang mahahaba at matutulis niyang kuko. Tila kayang makapatay sa isang tusok lamang nito. Walang pag-aatubiling pinaandar ko ng mabilis ang kotse habang bumubulong ng dasal na sana hindi ako habulin nito. Pero hindi. Nakatayo lang siya doon at parang naghihintay lang hanggang sa makaalis ang kotse ko.
Napabuga na lang ako ng malalim na hininga nang sa wakas nakalabas ako ng bahay sa subdivision nila. Kinabukasan, nang magkita ulit kami ng mag-ina sa set, hindi ko na napigilang ikwento kay Diana ang nakita ko sa kanilang garahe at sa labas ng bahay nila. Tulad ko po, nagulat at nangilabot din siya. Hindi alam kung maniniwala ba sa akin o tatawanan ako. Totoo ba talaga yung sinasabi mo? Hindi ka ba nagbibiro o tinatakot mo lang ako sa sarili naming bahay? Wala naman ako nararamdamang multo doon o kung ano. Hindi ako nagbibiro, Diana. Totoo ang sinasabi ko. May nakita talaga ako. Kaya nga medyo nagtagal ako dun sa labas niyo eh. Sa tagal na naming nakatira doon, wala naman ako nakitang tulad ng sinasabi mong yan. Ganon din naman si Mama. Hindi ko alam. Pero sigurado akong aswang nakita ko. Ano ka ba naman, Direk Carlo? Nagbibiro lang naman ako sa'yo sa sinabi ko sa sasakyan. Hindi pwede rito sa atin ng mga aswang kasi mahihirapan silang makapambiktima. Buhay ang syudad kahit anong oras, maghapon at magdamag. Kaya may makakakita sa kanila kung sakali mang umatake sila. Pero hindi na rin imposible, Diana. Basta sigurado ako sa nakita ko at hindi ako namamalikmata. Totoo man o hindi, sana napadpad lang yun doon. Nakakatakot naman. Ay, nawala tuloy biglang excitement ko sa sasabihin ko sana sa'yo. O bakit? Ano bang sasabihin mo? Pumayag na kasi si Mama na mag-shoot tayo dun sa ancestral house namin. Nakatanggap din kasi siya ng tawag kaninang umaga galing sa katiwala niya na may kailangan siyang ayusin doon. Hindi pwedeng wala siya dahil siya yung kailangan. Talaga? Ibig sabihin pala niyan, hindi ko na kailangan maghanap ng ibang area? That's good news. Thank you, Diana. Hindi mo na kailangan mag-thank you, Direk. Mukhang seryosong kailangan niyang ayusin doon. Problemadong ang itsura niya. Halata kung ayaw niya talagang bumalik doon. At least kung may aayusin man siya doon, hindi maapektuhan ang project niya. Oo, yun nga rin ang sabi ko. Pero ang gusto niya, 2 linggo lang tayo doon at hindi na magtatagal. Walang problema. Kayang-kaya nang tapusin ang mga eksenang kailangan i-shoot sa mansyon in just 2 weeks. Sakto na lang yun. So, kailan ba tayo pwedeng pumunta doon? Doon ang diretsyo niya mamaya pagkatapos mag-pack up. Sumunod na lang daw tayo kinabukasan. Sisiguraduhin niya raw muna na maayos ang bahay. Napanatag ang loob ko sa sinabi ni Diana. Tuwang-tuwa po ang puso ko dahil nakikita ko ang pagkakataong yon para mas mapalapit ako sa kanya at mabakuran ko siya. Hindi nakakataka sa akin ang mga balita noon na may mga aktor na nagkakagusto kay Diana. Kaya bago pa ako mahuli, uunahan ko na silang lahat at kung kinakailangan, aangkinin ko siya para hindi na siya maagaw ng iba. Nakausap ko rin si Tita Aurora tungkol sa bagay na sinabi sa akin ni Diana. Payag na nga raw siya at sumunod na lang kami sa kanya. Kinabukasan, handa na kaming tumulak paalis papunta sa kanilang probinsya na kinalakhan ni Tita Aurora. Chill lang ang biyahe. Sa akin sumabay si Diana dahil ginamit ng mama niya ang sasakyan nila pati na ang driver. Marami kaming napagkwentuhan at pakiramdam ko, mas nakilala ko na siya ng mabuti. Oo nga pala, Carlo. Is it possible na umaga lang ang lahat ng gaganaping eksena? Kasi ang sabi ni Mama, hindi tayo pwedeng abutin ng gabi sa labas. Maigpit na ipinagbabawal sa lugar na yon ang pananatili sa labas pagsapit ng 9:00 ng gabi. Ha? I don't think na posible yun. Horror ang pelikula natin, Diana. Most of our scenes sa gabi talaga dapat. Tsaka bakit may ganong rule sa lugar na yon? Curfew, ganun ba? Oo, parang gano'n na nga siguro. Gano'n na noong patakaran doon noon pa man kasi pinag-iingat din ang mga tao. Pinag-iingat? Bakit naman? May mamamatay bang gumagala o ano? Nakatakas sa kulungan na hanggang ngayon hindi pa nadadakip ulit? Mas malala pa dahil doon sa probinsya ni Mama, totoo ang mga aswang at hindi raw sila basta-basta. Kung ganun, delikado pala tayo doon. Hindi naman, basta't mag-iingat lang tayo. Yun siguro maaari ang dahilan kung bakit ayaw niyang pumayag nung una. At kung bakit ayaw niya talagang bumalik pa doon. Siguro, at ang sabi niya sa akin, may malaki raw siyang trauma sa kanila dahil muntik na siyang mamatay noon dahil sa mga aswang. Mabuti na lang daw nakaligtas pa siya. Parang nagdalawang isip tuloy ako bigla kung tutuloy pa ba tayo. O wag na lang. Tumuloy na lang tayo.
Basta sundin na lang natin ang lahat ng magiging bili ni Mama pagdating natin doon. Wow, grabe! Hindi ko akalain ganito palang itsura nito sa personal. Ganitong-ganito ang nakikita kong eksena sa mga horror movie. Mga dayong napapadpad sa abandonadong mansyon na haunted pala at may mga nagpaparandom na kung ano-anong elemento. Hindi naman to abandoned. Kaya malabong maging haunted tong bahay namin. Oo nga, pero sobrang laki. Sandali lang tatawag lang ako sa loob para malaman nilang nandito na tayo. Naiwan akong nakatayo sa isang gilid habang pumasok naman si Diana sa loob. Pagbukas niya sa malaki nilang gate na luma't kinakalawang na. Lumangit-ngit yon, dahilan para bahagya akong mangilo sa tunog na dinulot noon. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa tuluyan siyang makapasok sa loob ng mansyon. Sa kabila ng napakalaking bahay, tila patay na ito. Kahit sa maliwanag na sikat ng araw. Naglalakihan ang mga bintanang parang matang nakamasid sa akin. Hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Nakakagulat ka naman, miss. Biglang-bigla ka sumusulpot dyan. Pasensya na. Hindi ko intensyong gulatin ka. May nakarating lang sa aking balita na may nagbabalik raw dito sa baryo namin. Oo. Si Tita Aurora Maral ang tinutukoy mo. Oo, siya nga. Hindi na dapat siya bumalik dito.
Isinama niya pa pati ang anak niya. Magsisimula na namang gumulo ang baryo dahil sa kanila. Ha? Bakit? Ano namang ibig mong sabihin dyan? Ang ibig kong sabihin, magsisimula na naman ang tahimik na si Galot. Sorry miss. Pero wala akong maintindihan sa kahit anong sinasabi mo. Maraming iwas sa pamilya nila Aurora. Bakit? Kaya ba ayaw na nilang bumalik dito? Dahil lungkot at pighati lang ang dala nila sa marami dito. Dahil sa pagbabalik nila, marami na namang matatakot. Higit 20 taon simula nung mawala sila. Sa panahon na yun, naging maayos dito. Hindi ko lang alam kung anong gustong mangyari ni Aurora at bumalik pa siya dito. Huwag kang mag-alala. Wala naman kami ibang gagawin dito kundi mag-shoot ng pelikula. Hindi kami magtatagal dito kung yun ang iniisip mo. Saglit man o matagal, parehas lang yun. Bumalik siya para magsimula na naman ang gulo. Pagkatapos niyang magsalita ng kung ano-ano, umalis siya na parang walang nangyari. Sakto namang lumabas sina Tita Aurora at Diana. Pero nakalayo na ang babae at hindi na nakita ang mga taong sinisiraan niya. Isang tipid na ngiti ang sinulubong sa amin ni Tita. Tila hindi rin siya komportable na naroon din siya sa lugar na yun. Pasensya na sa inyo. Hindi ko na pinaayos pa itong mansyon. Ayos lang tita. Mukhang hindi na nga kailangan ng props dahil creepy na ang atmosphere. No offense po tita. Pero yun lang po ang napansin ko rito sa inyo. Oo, ang tagal din kasing napabayaan. Maski nga ako, hindi ko akalaing babalik pa pala ako rito. Bakit? Ayaw niyo po bang bumalik dito? Sa tingin ko naman po konting ayos lang dito sa mansyon. Gaganda na siya ulit. Magiging malaking problema lang kung ipipilit ko pang manatili rito. Nasa Maynila na ang buhay namin ni Diana. O siya, magsipasok na kayo. Kayo nang bahalang maghati-hati sa mga sarili niyo sa 7 kwarto meron ang bahay na to. 7? Ang dami naman palang kwarto dito. Dahil ganun din karami ang nakatira dito dati. Pero isa-isa silang naubos. Dahil sa mga taong ibinenta ang kaluluwa kay Satanas. Ano pong ibig niyo sabihin? Huwag ka na magtanong. Personal na bagay yan para kay namatay siya nung pinagbubuntis pa lang ako ni Mama. Oo nga. Kaso medyo nakakatakot kung tumingin. Para akong sinusundan. Lahat naman ng picture ganyan, di ba? Parang sumusunod yung mata kahit saan ka magpunta. Alam ko. Pero kakaiba ang sa papa mo eh. Oo nga pala Carlo, bago tayo magsimula, nasabi na ba ni Diana kung gaano katagal lang ang palugit na ibinigay ko sa inyo? Opo. 2 linggo po tita. Pero doon po sa sinasabi niyo kung pwedeng umagala ang mga eksena, mahihirapan po tayo sa bagay na yan. Hindi pa kayang gawa ng paraan like some sort of editing? Sa tingin ko po kaya naman, kaso magiging doble-doble ang trabaho. Bakit po ba? Bawal po ba rito ang manatili sa labas tuwing gabi? Baka pwede naman pong pakiusapan ang barangay. 2 linggo lang naman po tayo rito. Kung gusto mo, ikaw magtungo roon sa barangay at ikaw ang humingi ng permiso sa kanila. Ikaw naman talaga dapat ang kukuha nun dahil proyekto mo to. Sige po, walang kaso. Ngayon din po, pupunta kami doon para makiusap. Kanino po ba ako pwedeng magpasama na may alam kung saan ang barangay? Sa katiwala kay Lolo Rodrigo. Mauna ka na sa labas at pasusunurin ko na lang siya sa'yo. Kakausapin ko lang siyang saglit.
Tumango na lang ako at muling lumabas. Ngumingiti na lang ako sa mga nasasalubong ko at bumabati sa akin. Paglabas ko kung saan ako pumarada, nakita ko ang kumpul ng mga taong nakatingin sa amin. Hindi naman sila mukhang nakikiusyoso, pero para silang nagmamasid o nagbabantay. Walang bakas ng pagiging kuryoso sa nangyayari ang mga mukha nila. Tahimik lang sila doon, parang mga estatwang hindi mo basta-basta matitibag. Hindi ko na lang pinansin ang mga tao sa labas. Tahimik lang akong tumayo habang hinihintay si Lolo Rodrigo. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang malaki at kalawangin na gate. Mula ron, lumabas ang isang matandang lalaking puting-puti na ang buhok. May hawak na tungkod na tila mas matanda pa sa kanya. Mabagal siyang naglakad papunta sa akin, pero matalim ang tingin. Parang nakikita niya ang mga bagay na hindi ko nakikita. Ikaw si Carlo? Opo, ako po. Kayo po ba si Lolo Rodrigo? Oo. Halika na. Huwag na tayong magsasakyan. Kaya ko pa namang maglakad. Malapit lang naman ang barangay hall. Sige po, kayo po ang bahala. Habang naglalakad kami, napansin ko ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ang daan ay makipot, at sa magkabilang gilid nito ay may mga bahay na yari sa kahoy. Karamihan ay may bakod na kawayan. Ang hangin ay malamig, pero may kung anong bigat sa paligid. Sa tuwing dadaan kami, napapansin kong lumalayo ang mga tao. May mga naglalakad na biglang tumatalikod at pumasok sa kani-kanilang bahay. May mga bata namang naghahabulan na agad na pinapasok ng kanilang mga magulang nang makita si Lolo Rodrigo. Maging ang ilan sa mga may tindahan, agad isinara ang kanilang mga bintana at pinto. Lolo, napapansin niyo po ba yon? Parang iniiwasan nila kayo. Ay, sanay na ako dyan. Matagal na nila akong iniiwasan. Hindi lang ako, pati na rin mismo ang pamilya ni Aurora. Bakit naman po? May nagawa ba kayong masama sa kanila? Wala. Pero hindi ko rin sila masisisi. Minsan kapag alam ng tao na marami kang alam, mas pinipili nilang lumayo kaysa makinig. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Kapag oras na para malaman mo, maiintindihan mo rin. Pero salamat at bumalik si Aurora. Isa ka siguro sa rason dahil sa pelikula mong Silang Mag-ina ang Bida. Matagal na panahon ko na siyang hinihintay bumalik. Dahil sa pangako niya noon. Ano po bang ipinangako niya? Sa totoo lang po, ayaw niya naman po talagang bumalik dito. Naiintindihan ko siya. Masakit para sa kanya balikan ang lugar kung saan siya nawala ng pamilya. Hanggang dyan lang ang kaya kong sabihin sa ngayon. Basta tandaan mo, anak. May mga bagay na mas mabuting hindi na hinahalukay. Ako sa iyo dito sa labas. Sabihin mo na lang sa kanilang pakay mo. Hindi ba kayo sasama, Lolo? Hindi na. Baka kapag nakita pa ako ni Kapitana Imelda, lalo kang hindi payagan. Sige po. Babalikan ko na lang po kayo agad. Pasok. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang amoy ng lumang papel at pinaghalong amoy ng kandila.
Maliit lang ang opisina, pero madilim. Nasa gitna ng mesa ang isang babaeng nakaputing bestida, maitim ang buhok at may matalim na titig. Ang kutis niya'y maputlang parang pinigang papel. Nanlamig ako nang ngumiti siya. Hindi dahil sa kabaitan, kundi dahil tila pilit ang ngiti na yon. Parang maskarang pilit itinatago ang tunay na siya. Sino ka? Anong kailangan mo rito? Magandang araw po. Ako po si Carlo. Isa po akong film director. Nandito po ako para humingi ng permiso na makapagsagawa ng night shooting sa bahay po nila Tita Aurora. Aurora? Siya ba'y bumalik na? Opo, ngayong umaga lang po. Kailangan lang po namin ng counting permit. 2 linggo lang naman po ang tatagal namin dito. Nabanggit niya kasing mahigpit na ipinagbabawal ang pag-standby sa labas pagpatak ng alas 9 ng gabi. Hindi ko akalaing babalik pa siya. Wala kayong karapatang magsagawa ng kahit anong aktibidad kapag lagpas na ng alas 9. Naintindihan ko naman po, pero sayang naman po kasi ang pagkakataong nandito kami. Dito kasi perfect ang ambience para sa pelikula namin. Hindi po kami gagawa ng gulo, ma'am. Hindi mo ba ako narinig? Narinig mo rin naman siguro na may mga aswang dito sa amin, di ba? Pagpatak ng alas 10 ng gabi, oras na yun ng mga halimaw na aswang para umatake. Dapat wala ng tao sa lansangan o sa labas ng bahay para hindi sila mabiktima. Aswang po? Gaano ba talaga katotoo ang mga nilalang na yan dito? Kung hindi sila totoo sa baryong to, hindi sana naubos sa mga tao rito noon. May aswang, iho. Kahit saan ka man mapadpad. At kahit ang mga taong malapit sa'yo, pwede mong pagdudahan. Anong malay mo? Baka yung artista mo dati palang alagad ng dilim. Hindi naman po siguro. Kung ngayong nagbalik na si Aurora kasamang anak niya, at sila'y mga artista, nakita mo ba silang pinagkaguluhan ng mga tao rito? Hindi ba? Iwas ang mga tao sa kanila dahil sila'y mga aswang. Kaya nga hinala ko, ngayong nandito na ulit siya, magsisimula na naman ang gulo. Madugong digmaan na naman ang sisimula ng babaeng yan. Wala talagang awa. At pasensya na po. Pero nasisiguro kong hindi sila tulad ng sinasabi nyo. Napakabuti ng puso nilang mag-ina. Wala silang ipinakitang masama sa kahit kanino kaya imposible ang sinasabi nyo. Mawalang galang na po, pero permit po ang hiningi ko sa inyo at hindi pa nga ako sa... Wala akong balak na payagan ka. Ayokong mapahamak ang mga tauhan mo. Ayokong madamay ang buong baryo sa magiging gulo. Ma'am, pakiusap lang po. 2 linggo lang po. Ako na po ang mananagot kung may mangyari mang hindi maganda. Gagawin namin lahat para masunod ang mga alituntunin dito. Basta po payagan nyo lang kami kahit hanggang alas 9 ng gabi. Alas 9. At pagkatapos niyan, wala nang kahit sinong lalabas. Maliwanag? Opo. Maraming salamat po. Pero may kondisyon ako. Kahit ano po, sabihin nyo lang. Ang anak kong si Jonah ang sasama sa inyo. Siya ang magbabantay sa oras at sisiguraduhin walang lalabag sa mga patakarang sinabi ko. Opo, wala pong problema doon. Kung yun po ang kailangan, papayag naman ako. Jonah, lumabas ka muna dyan. May patatrabaho ako sa'yo. Ano yun, ma? Ito nga pala si Carlo. Direktor daw. May sinasagawa raw silang pelikula sa ilalim ng bubong ni Aurora. At nagpaalam na manatili hanggang gabi. Oras ng alas 9. Gusto kong ikaw ang sumama sa kanila para magbantay na hindi sila lalabag sa oras na binigay ko. Ikaw pala yan. Ikaw yung babaeng nasa labas ng mansyon nila kanina, di ba? Oo, ako nga. Nakalimutan kong magpakilala sa'yo. Ako nga pala si Jonah. Mabutit nagkakilala na rin pala kayo. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko, Jonah? Opo, ma. Ako nang bahalang magbantay sa kanila. Ikaw naman, Carlo. Mabait itong anak ko. Pero huwag mong aabusuhin para humingi ng palugit. Malaman ko lang na sumuway kayo. Parehas kayong mananagot sa akin. Naintindihan ko naman po. Hindi naman po ako susuway. Ganon din ang mga kasama ko. Titiyakin ko po ang mga bagay na yan. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo. Mabuti. At isa pa, huwag mong kalilimutan, Carlo. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay tao. Para akong natuyuan ng laway. Hindi ko alam kung biro ba yon o babala.
Dahil pagkatapos niyang sabihin yun, ngumiti siya ng matamis sa akin. Tumango na lang ako at mabilis na nagpaalam. Pagbukas ko ng pinto, napansin kong parang mas lumamig ang hangin. Nakaupo pa rin si Lolo Rodrigo sa labas, nakatitig sa kalangitan. Okay na po, Lolo. Pumayag naman sila pero may kondisyon daw. Sasama yung anak ni Kapitana Imelda para magbantay. Si Jonah? Mabuting bata pero napakatahimik. Silang dalawa ni Kapitana ang namumuno ngayon dito sa lugar. Pero kahit ano tungkol sa personal nilang buhay, wala kang malalaman. Bigla nga lang silang sumulpot dito sa baryo pagkatapos umalis si Aurora. Oh, ano pong ibig niyong sabihin? Wala. Basta mag-ingat ka. Huwag kang basta magtitiwala kahit kanino. Lalo na sa mga taong tahimik. Madalas sila ang tunay na may alam at may tinatago. Opo, Lo. Alam ko naman po yan. Isasama lang naman si Jonah para magbantay sa amin. Hanggang doon lang. Habang naglalakad kami pabalik sa mansyon, napansin kong isa-isa na ngang nagsasara ang mga bintana sa bawat bahay na dinaraanan namin. Para bang hindi na kailangang sabihin pa yon sa kanila at ipaalala. Ang mga pinto'y sinasara na ng mga tao at ang mga bata'y hinahatak papasok ng kanilang mga magulang. Walang salita, walang ingay, pero ramdam mo ang pangamba. Doon ko lang tuluyang naramdaman na may kakaiba talaga sa baryong yon. Parang bawat aninoy may buhay at bawat ihip ng hangin ay may mga matang nakatingin. At habang papalapit kami sa mansyon nila Tita Aurora, ramdam kong may paparating na hindi maganda. Unang gabi namin sa mansyon, napagdesisyonan naming huwag muna mag-shoot. Sobrang haba ng biyahe at ramdam naming lahat ang bigat ng pagod. Si Tita Aurora ang unang nagsuggest na magpahinga muna at ayusin kinabukasan ng mga gamit. Tahimik kaming lahat habang kumakain sa mahabang mesa. Sa labas ng bintana, malamig ang hangin at bawat pag-ihip nito ay tila may kasamang bulong mula sa dilim. Tinatangay pati ang mga naglalakihang kurtina. Huwag na kayong magtagal pa rito sa baba pagkatapos niyong kumain. Kung maaari, pumasok na agad kayo sa mga kwarto. 9:00 pa lang, pero dito, kapag lumagpas na sa oras na yan, hindi na ligtas. Ma, grabe namang pagbabawal sa oras yan. Ang aga pa kayo ng 9:00. Wala naman siguro mangyayaring masama. Ang dami-dami natin dito. Diana, hindi ito Maynila. Iba ang mga gabi rito. Ang hangin dito may dalang babala. At hindi maganda kung hindi mo yun pakikinggan. Tita, baka naman nasosobra na lang sa kwento ang mga tao rito. Wala naman siguro mangyayari sa atin habang nandito tayo. Sige, Carlo. Ipagdasal mong tama ka. Kamukhang-kamukha ni Diana tong isa. Siguro kung nandito ang babaeng ito ngayon, mapagkakamalan kong siya ang tunay na nanay ng mahal ko. Ay, mag-aalas 9 na. Hindi pa umaakyat ang dalawa kong kasama. Di kaya nanigarilyo pa sa labas ang mga yon? Matitigas din talaga ang ulo eh. May sara na nga lang tong bintana at pumapasok ang hangin. Sobrang lamig. Nang isasara ko na sana ang bintana,
napansin ko ang isang bahagi ng pader na kakaiba. Lumapit ako doon at sinipat ng mabuti. Parang may kinalahid na marka. Mahahaba, parang mga kuko. Hindi masyadong halata pero kapag tinitigan, may mga patse ng natuyong dugo. Maitim at namumuo. Nanindig ang mga balahibo ko. Gusto kong sumigaw sa nakita pero pinili kong wag. Hindi naman ako sigurado sa mga bagay na naiisip ko. Inisip kong baka gawa lang yun ng hayop. Humiga ako. Pinilit ipikit ang mga mata. Tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang ugong ng hangin. Hindi ko na nahintay ang dalawa kong kasama at nakatulog na rin ako. Dala marahil ng pagod sa pagmamaneho ng ilang oras. Pero nang sumapit ang hating gabi, nagising ako sa isang napakalakas na ingay. Tila isang pagaspas ng malalaking pakpak. Ano yun? Bakit parang may lumilipad sa taas? Ma! Carlo, tulong! May aswang sa labas! Ma, nandito siya sa bintana ako! Si Diana, anong nangyayari? Pinipilit niya pumasok sa kwarto ko! Diana! Lumabas ka na dyan sa kwarto mo! Baka pasukin ka niyang aswang! Tumindig agad ako at tumakbo palabas ng kwarto. Sa hallway, nakita ko si Diana. Nakayakap sa sarili. Nanginginig. Ang mukha'y maputlang parang papel. Nakatingin siya sa bintanang may kortinang pumapalag sa hangin. Diana, kalma. Anong nakita mo? May mata sa labas ng bintana. Pula pa ng tao, pero may pakpak. Carlo, nakatingin siya sa akin tapos nakangiti. Wala naman na ako nakikita. Pero may naririnig din akong lumilipad kanina. Ayun na naman! Ma! Ma! Paano natin mapapalis ang aswang na yan? Hindi ko rin alam kung anong dapat na gawin. Bumukas ang pintuan sa dulo ng pasilyo. Lumabas si Tita Aurora. Hawak ang isang lumang rifle. Nakasuot ng makapal na balabal. Hindi man lang natataranta. Kalmado, pero matalim ang tingin sa labas. Tila alam na kung nasaan ang aasintahin kahit na hindi niya pa naman ito nakikita. Lahat kayo, manatili lang dito sa loob. Huwag kayong lalapit sa mga bintana o pinto. Baka madagit kayo ng aswang na yan. At tita, baka naman malaking ibon lang po yan. Hindi yan ibon, Carlo. Kung ibon lang yan, hindi magagalit ang hangin ng ganito. Ma, huwag kang lalabas, pakiusap. Huwag mong labanan yan, mukha siyang mapanganib. Anak, kung wala tayong gagawin ngayon at hahayaan lang ang aswang na yan, babalik lang din sila at iisipin hindi natin sila kaya. Mas mabuti nang kumilos ngayon para alam nilang hindi basta-basta tao ang kinakalaban nila. Tita, baka pwedeng hintayin na lang natin ang umaga hanggang sa umalis yan. Panigurado na mga alis din dyan, di ba? Hindi tayo sanay sa ganitong laban. Hindi ako pwedeng maghintay. Matagal na akong hindi nakipaglaban, pero hindi ibig sabihin nakalimutan ko kung paano. Ma, wag. Hindi mo alam kung ilan sila. Tsaka ano bang sinasabi mong matagal ka nang hindi nakipaglaban? Ma, tao ka lang, hindi ka immortal. Kaya ko ang sarili ko, Diana. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Paano po kung... Carlo, dito ka lang. Bantayin mo ang anak ko. Walang kumibo ni isa sa amin habang palabas si Tita Aurora. Yun ang unang beses na nakita ko siyang sobrang tapang. Ni hindi nagpapakita ng kahit anong takot. Sanay akong makita na maamo lang ang mukha niya at laging nakangiti. Pero nung gabing yon, ay tila sinaniban siya ng ibang kaluluwa. Kabado ako. Hindi alam kung anong gagawin. Tanging ihip ng hangin ang humalo sa mga hikbi ni Diana. Tumakbo ako sa bintana at sumilip. Sa labas, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, may aninong paikot-ikot sa ere. Itim, mahaba ang mga pakpak, at ang bawat paglipad nito ay may kasamang kakaibang ugong. Parang halinghing ng halimaw na nagugutom. Hayop kang halimaw ka! Nandito ka pa bang gugulo sa bahay ko? Hinahanap mo lang ang sarili mong kamatayan! Ma! Ma, pumasok ka na dito! Baka ikaw ang madagi
Tita! Makinig na po kayo sa anak nyo. Pumasok na kayo dito. Sobrang delikado niyan. Hayaan niyo lang si Aurora, mag-anak. Alam niya kung anong ginagawa niya. Pero hindi ko po maintindihan kung bakit kailangan si Mama pang gumawa niyan. Dahil sa kanya lang umiiwas at natatakot ang matatapang na aswang na yan. Magtiwala ka. Hindi mahina ang ina mo para umatras sa bagay na gamay niya magmula pa noon. Tumigil ang lahat matapos maasinta at tamaan ni Tita Aurora ang aswang ng ilang ulit at walang mintis. Wala nang ingay kundi ang mga dahong nililipad ng hangin. Sa malayo, narinig namin ang tunog ng pagkaladkad. Parang isang bagay na bumagsak at gumagapang sa lupa. Si Diana, mabilis na tumakbo palabas at wala na akong nagawa kundi sundan siya. Ma? Ano nangyari? Natamaan mo ba? Oo, nasugatan ko siya. Pero dyan lang kayo. Huwag kayong lalabas. Kailangan nating tingnan yung kung nasaan, Tita. Baka buhay pa. Huwag! Hindi pa tapos yan, Carlo. Kapag sinundan mo, mamamatay ka. Jack na darating ang iba niyang kasama kapag natuntun nila kung sinong bumaril sa kasama nila. Pumasok na po kayo rito sa loob kong ganun. Hindi titigil si Diana kaiiyak hanggat hindi siya nakakasiguradong ayos lang kayo. Lumapit ako sa pinto. Nakita ko si Tita Aurora. Nakatutok pa rin ang rifle sa dilim. Habang ang buwan ay tila nakatutok sa kanya ang liwanag. Dahil kitang-kita ang gigil sa mukha niya. Sa di kalayuan, may aninong gumagapang. Hawak ang mga pakpak nitong sugatan. Umiiyak si Diana. Pilit na tinatawag ang ina. Pero hindi siya nito nilingon. Ma, tama na! Pumasok ka na! Baka bumalik yung mga kasama niya! Kapag nasugatan ang isa, darating ang iba. Kailangan nating maghanda. Anong ibig yung sabihin, Tita? Gaano karami yung iba? Marami. At hindi lahat lumilipad. Ang iba, marunong maglakad, magpanggap, at pumasok sa bahay na parang tao. Ano ka ba naman, Ma? Bakit parang ang dami kong hindi alam sa'yo? Dahil tinalikuran ko na ang buhay na to. At hindi mo na dapat pang malaman ang lahat ng to. Pero mukhang kailangan na nga ulit ako rito. Pumasok na si Tita Aurora matapos niyang sabihin yon. Umupo siya sa ilalim ng hagdan. Pinunasan ng baril at tumingin sa amin. Alam niyang parehas kaming naghihintay ng paliwanag mula sa kanya. Ang iba naming kasama, tila na panatag naman matapos magpakawala ng mga buntong hininga. Nawala na rin ang takot at pangamba nila sa aswang. Napapikit ng mariin si Tita Aurora. Tila kinikwestiyon ang sarili kung tama nga ba ang naging desisyon niyang bumalik sa lugar kung saan may mga alaala siyang ayaw balikan. Ma, gusto ko malaman kung paano mo nagawa yun. Bakit parang marunong kang umasinta? Ilang beses mo siyang natamaan. Hindi ko yan natutunan, anak. Ipinanganak akong marunong. Paano ipinanganak na marunong, Tita? Imposibleng ganun lang yun. Parang sanay ka talaga. Parang dati mo na yung ginagawa. Tama ka, Carlo. Matagal ko na rin tong hindi nagawa. Pero kapag kailangan, bumabalik lahat ng alam mo. Ang kamay, hindi nakakalimot. Ma, huwag mong sabihin may connection to sa mga nangyayari sa'yo. Yung mga bangungot na sinasabi mong panaginip lang. Hindi lahat ng tinatawag mong bangungot ay gawa ng tulog. Minsan, alaala yon ng mga ginagawa mo noon. Hindi pa rin nawawala ang galing mo, Aurora. 2 putok lang. Sabay na tinamaan ang magkabila niyang pakpak. Wala ka pa rin kupas. Hindi ko akalaing ganito pa rin kapangahas ang gawain nila. Hindi yata sila natakot sa sumpa ko noon. E di natatapos ang isang sumpa kahit anong pagtatago. Kapag ang dugo mo'y manunugis, habang buhay kang hahabuli ng dilim para tapusin ka dahil ikaw ang sumpa sa mga buhay nila. Manunugis? Ano pong ibig niyong sabihin? Anak, ang pamilya niyong Alvarado.
ay hindi ordinaryo. Simula pa noong panahon ng mga Kastila, tayo'y mga tagapagbantay, mga manunugis, hindi ng mga hayop kundi ng mga aswang na kumakain ng tao. Ibig sabihin, kayo ang pumatay sa mga aswang noon? Hindi kami basta-basta pumapatay. Kailangan lang naming ipagtanggol ang aming mga inosenteng buhay. Kapag lumabag sila sa kasunduan, kami ang humahabol sa kanila. Mahigpit naming ipinagbabawal ang pagkain ng mga tao. Bakit ngayon mo lang to sinasabi, Ma? Sa mahabang panahon, iniisip kong iniiwasan mo lang ang probinsya dahil sa trauma. Yun pala may iba kang dahilan. Dahil magulo pala talaga rito. Kasi gusto kong mabuhay ka ng normal. Ayokong maranasan mo yung buhay ko noon. Walang katahimikan. Sobrang gulo. Ikaw ang laging puntirya ng mga nilalang na tuluyang nagpasakop sa kadiliman. Pero hindi mo pwedeng itago to habang buhay, Aurora. Lalo na ngayon. Bumalik ang mga lahi ng Sigbinan. At alam nila, ikaw lang ang natitirang manunugis na buhay. Kahit saan ka man mapadpad, paniguradong hahabulin ka dahil sa dala mong sumpa sa kanilang lahat. Sigbinan? Akala ko kwento lang yun. Lahat ng kwento may ugat ng katotohanan, iho. Maniwala ka lang sa sandaling makaharap mo ang mga tulad
Hindi ko akalaing ganito siya kahusay. Manang-mana yata sa ina. Oo, mahusay naman talaga siya. Parang hindi nga umaarte. Hindi ka na makakatakas sa akin! Kahit anong gawin mo, ituring mo ako bilang sarili mong kamatayan! Ilang taon na ba siyang artista? Mula bata pa siya. Sikat na sikat ba siya sa Maynila? Sakto lang. Bibihira lang din ang may kumuha sa kanya bilang artista kasi marami siyang kasabayan. Ganon din si Tita Aurora. Mukhang hindi para sa kanila ang pag-aartista. At para dito talaga sila dapat. Wag! Huwag kang lapit sa akin! Ma! Ma, tulungan mo ako! May aswang! Ma, si Laika! Cut! Diana, hindi yan kasama sa script. Carlo! Carlo, may aswang sa likod ko! Hinahabol kami! Tulong! Napatakbo ako papunta kung nasaan si Diana. Sa gilid ng mata ko, may aninong dumaan. Malaki, mabilis, at kumakalabit sa hangin na parang hindi ko magagawang sundan ang galaw niya kahit anong gawin mo. Mabilis kong naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa mukha ko. Humalo pa ang kakaibang amoy na sobrang lansa at nakakasuka. Lahat ng crew ay napasigaw at nagsitakbuhan. Ako naman, dali-daling lumapit kay Diana na nakahandusay sa lupa, nangihinig at umiiyak. Tumutulo ang dugo niya sa braso. Ganon din si Laika. Parehas silang nahagip ng aswang nang hindi namin namamalayan at saglit na oras lang. Hindi ko alam kung paano, pero sobrang bilis gumalaw ng aswang na umatake sa kanila. Diana, dugo! Bakit ka duguan? Tinamaan ka bang ng aswang? Ay, sakit! Yung likod ko! May tumalon sa akin. Naramdaman ko sobrang haba ng kuko. Paano? Hindi namin nakita yon. Hindi rin namin nakita. Basta sobrang bilis niya pero naamoy ko. Sobrang baho. Nagulat na lang ako. Paano mahuli yung kung sobrang bilis? Baka nandito pa yun sa paligid natin. Tara na, kailangan natin mag-ingat. Napalingon ako. Sa lupa, may mga bakas ng paa. Malalaki, pahaba, halatang hindi sa tao. Ang iba'y may bahid ng dugo. Sa may gilid ng taniman, nagkakagulo ang mga tao pero walang makitang nilalang. Si Jonah, napaatras, nanginginig. Tila gustong tumakbo pero pinilit ang sarili na manatili sa gitna ng gulo. Sinasabi ko na nga ba? Hindi niyo dapat tinutuloy ito eh. Hindi talaga ligtas ang gabi. Lolo Rodrigo, dalhin mo sa akin ang rifle! Hanggang dito ba naman ipapakita nila ang kanilang kasamaan? Mga walang pakundangan! Hindi talaga matatapos to hanggat hindi sila nauubos! Gawin mo na kung ano ang dapat mong ginawa noon pa! Muling umalingaw-ngaw ang putok. 2 sunod, pero walang tinamaan. Lumingon kami sa buong paligid, pero hindi na namin namataan ang halimaw. Nakatakas na agad ito nang hindi man lang namin nararamdaman. Tita, hindi natin pwedeng pabayaan to. Kailangan nating hanapin yung hayop na yun bago bumalik pa. Hindi muna sa ngayon, Carlo. Delikado ang sugat na ginawa niya kina Diana. Kailangan gamutin agad yun dahil mapanganib ang kuko ng mga aswang. Tama siya. Umuwi na tayo. Madilim na. Hindi malabong magtawag yun ng mga kasamaan at sugurin tayo rito. Ipagbibigay alam ko ang lahat ng to kay Mama. Aalis na ako. Pakisabi sa ina mo, gusto ko siyang makausap. Pumunta siya sa bahay at kailangan naming pag-usapan ang tungkol sa nangyayari dito sa baryo. Sige, makakaasa kayong pupunta kami. Bukas na bukas din. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at umalis na kami doon. Dinala namin si Diana pabalik sa bahay. Sa loob ng bahay, inakyat namin siya sa kwarto niya para pribadong magamot. Pinahiga si Diana sa kanyang kama. Sinimulan ni Tita Aurora ang paglilinis ng sugat gamit ang isang bote ng likidong amoy herbal. Maingat ang bawat galaw niya pero halata sa mukha ang pagkabahala. Ma, marunong ka rin palang manggamot? Dati pa anak,
Bago ako naging artista, marami akong natutunan sa buhay na ayaw ko na sanang balikan. Tita, parang sanay ka na talaga sa ganitong sitwasyon. Paano niyo nagagawa to? Hindi ka lang manunugis, manggagamot ka rin. Kaunti pa lang talaga ang nalalaman nyo sa akin. Dahil yun lang ang gusto kong malaman nyo. Ayaw ko nang magpakilala ng higit pa. Tila huminto ang oras. Hindi ko na alam kung anong dapat kong sabihin. Ang kamay ni Tita Aurora ay mabilis, parang doktor. Pero may kasamang ritual. Bawat tapal ng dahon, may mahina siyang binubulong. Si Diana naman, bahagyang humihinga ng mas maayos. Pero hindi pa rin matigil ang panginginig ng katawan niya. Ma, bakit ba tayong ginugulo nila? Dahil ba sa tinalikuran mong gawin nun? Kaya galit na galit sila sa'yo? Dati silang iwas sa akin, sa pamilya natin. Dahil takot sila sa katotohanang may kahihinatnan sila. Oras na may labagin sila sa mga patakaran namin. Ibig yung sabihin, kaya na naman sila lumitaw dahil sa inyo ni Diana? Dahil sa akin. At hindi naman sila nawala. Nandito lang sila sa paligid, naghihintay. Matagal nilang hinintay ang pagbabalik ko. At ngayong bumalik ako kasamang anak ko, may utang silang gustong singilin. Uta? Kanino, ma? Sa dugo. Sa dugo ng mga ninuno natin na pumatay sa lahi nila. Tahimik ang buong silid. Sa labas, umuulan na. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay parang dagungdong ng babala. Si Lolo Rodrigo ay nakaupo sa may pintuan. Tangan pa rin ang baril. Nakatingin sa dilim na parang inaasahan niya na babalik ang nilalang anumang oras. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang tanong na kanina pa gumugulo sa utak ko. Tita, sino talaga kayo? Ano ba talaga kayo? Alam ko may pinagmulan ang lahat ng to. Hindi ko na sana sasabihin. Pero siguro dapat niyo ring malaman ang totoo para hindi na kayo maguluhan sa mga nangyayari, lalo ka na anak. Anong ibig kong sabihin, ma? Ako ay isang aswang. Nung sinabi mo, ikaw, aswang ka? Hindi. Imposible yun, tita. Nakita namin kung paano mo pinatay yung aswang kagabi. Dahil hindi lahat ng aswang ay halimaw. Ang dugo ng mga Alvarado ay pinaghalo ng dalawang magkaibang mundo. Ang dugo ng manggagamot at ng aswang. Ang mga ninuno ko ay mga tagapangalaga ng lupang to. Sa simula pa lang, kami ang pinuno ng mga nilalang ng gabi. Oo, aswang ako. Pero hindi ako tulad ng inaakala ninyong uri ng aswang. Ako'y nasa gitna. Pinuno ka ng mga aswang? Oo. At may batas kaming kailangang sundin. Walang aswang ang dapat kumitil ng inosenteng buhay. Kapag may lumabag, kami ang magiging parusa nila. Kami ang humahabol sa mga sumusuway. Ang mga tao rito ang tawag sa amin, mga pulis ng kadiliman. Nirirespeto kami rito. Pero iwas ang mga aswang na may likas na masamang gawain. Dahil alam nila kung gaano kami kalakas dahil sa dugong aming pinagmulan. Kaya pala alam mo kung paanong gumalaw kagabi. Alam mo kung paano tatakutin ang aswang. Matagal akong naging tagapangalaga ng kapayapaan dito. Lahat ay ayos noon. Ang mga aswang, tinuturuan kong mamuhay sa anino. Huwag manakit, huwag lumabag. Hanggang sa dumating si Enrico. Si Enrico? Si Papa? Ano namang kinalaman niya rito? Akala ko noon, napatino ko na siya. Isa siyang malupit na aswang. Pero nagpakumbaba siya. Nagpanggap na sumusunod sa batas. Inakala ko kaya ko siyang pabaguhin. Ang buong lahi niya. Naniwala ako na pwedeng mabuhay ng payapa ang lahat. Sa likod ng mga mata niya, may apoy na hindi ko nakita. Tahimik siyang kumikilos sa dilim. Kumukuha ng mga bata.
nagsasakripisyo ng buhay ng tao para palakasin ang lahi nila. At nang malaman ko, huli na ang lahat. Ma, anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa kanya? Pinatay ko siya! Sa mismong gabi ng kabilugan ng buwan, ako mismo ang kumitil sa asawa kong aswang para mapigilan ang pagkalat ng dugo niya at tumigil sa masamang gawain ng mga tulad niya at matakot sa akin. Ibig mong sabihin, pinatay mo ang tatay ko? Hindi ko ginustong gawin yun, anak. Pero kung hindi ko ginawa yun, baka ngayon, buong baryo na ang nilamon ng kadiliman. Wala nang taong matitira rito. Lahat uubusin nila hanggang sa umabot pa ang pambibiktima nila sa ibang bayan. At yung mga aswang kagabi at kanina, maaring sila po ba ang mga kamag-anak ni Enrico? Oo. Nang mapatay ko siya, sumiklab ang galit ng buong lahi niya. Isa-isa nilang pinaslang ang mga kapatid ko, mga magulang ko, lahat ng albarado na natira sa baryo. Ako lang ang nakatakas. Bago ako umalis, sinumpa ko sila na sa pagbabalik ko, lilipulin ko silang lahat. Mabuti man o masama, wala akong pakialam. Kaya ayaw mo nang bumalik dito dahil alam mong babalik sila kapag nakita ka ulit. Tama ka. Kaya iniwan ko ang lahat. Pinili kong mabuhay bilang isang normal na ina. Walang pinanggaling ang ibang dugo kundi tao. Para sa'yo. Pero bumalik ka pa rin. Dahil tumawag sa akin si Lolo Rodrigo. Sinabi niyang bumalik na naman ang mga tahasang pagpatay. Mga batang nawawala. Mga bangkay na wala ng laman loob. Alam kong oras na. Oras na para tapusin ko ang sumpang sinimulan ko at ng pamilya ko. Anong naisip mong gawin, tita? Muli niyang ipatutupad ang patakaran noon. Ang kung sino mang pumatay ng inusinting buhay, mamamatay. Kaya naman kailangan makausap si Kapitana tungkol dito. Sa ngayon, ang maganda ninyong gawin, bukas sa bukas din, kailangan nyo nang bumalik sa Maynila. Hindi nyo kailangan madamay sa gulong ito. Mas makabubuti kung aalis na kayo. Hindi po, Lolo. Dito lang ako. Gusto ko pong magstay. Pero silang lahat, pauuwi ko na para sa kaligtasan nila. At ano namang dahilan mo para manatili pa rito? Isama mo na si Diana. Bumalik na kayo sa Maynila. Hindi ma, dito lang ako. Hindi kita iiwan dito. Kung babalik ako sa Maynila, papatayin mo lang ako sa pag-iisip kung maayos ka lang ba. Ako rin po, tita. Kahit wala akong kaalaman tungkol sa kanila, gusto ko po kayong matulungan. Sigurado ba kayo sa gusto nyong dalawa? Eh di magiging biro ito. Opo. Handa po ako. At nang aswang din ako. Oo. Meron kang dugong aswang. Pero hindi yun nananalaytay sa pagkatao mo. Tao ka. Hindi halimaw tulad namin ng ama mo. Paano hindi ko yun naramdaman sa akin? At ikaw? Minsan hindi ko rin naramdaman na may kakaiba sa'yo. Hindi kita nakitang kumilos na parang aswang. Dahil hindi ko yun ipinapakita sa'yo. Tuwing kabilugan ng buwan, hirap na hirap akong itago ang lahat sa'yo. Pero si Carlo, nakita niya ang iba kong anyo. Ako po? Ibig po bang sabihin nun? Kayo yung nakita ko sa garahe na may pulang mata at yung nakatayo sa gitna ng daan? Oo, ako nga yun. Maghapon naming hinintay sina Kapitana Imelda at Jonah.
Pero lumipas ang buong maghapon, ni anino nila hindi dumating. Si Tita Aurora halatang nagpipigil ng inis habang nakatitig sa bintana. Samantalang si Diana ilang ulit nang napapatingin sa relo. Tahimik lang ang buong bahay maliban sa mga huni ng ibong parang nagbabadya ng kung anong masama. Nagmamasid lang sa bawat galaw namin si Lolo Rodrigo. Pero alam kong maging siya'y naghihintay. Ma, baka hindi na talaga sila pupunta. Ilang oras na tayo naghihintay dito. Maghihintay tayo, anak. Hindi sila pwedeng hindi magpakita. May kailangan tayong pag-usapan. At alam kong alam din nila yan. Kaligtasan ng baryong pinamumunuan nila ang nakasalalay rito. Baka busy lang po si Kapitana sa barangay. Gabi na rin po. Baka hindi na sila pumunta rito para makipag-usap sa inyo. Kung ganon, dapat nagpadala man lang siya ng mensahe. Hindi to basta-bastang problema lang na pwedeng ipagsawalang bahala. Buhay ng mga taong pinag-uusapan rito. Ma, baka naman wala talaga silang balak tulungan tayo. Hindi pwedeng hindi nila tayo tulungan. Kapitana siya rito. Ang tungkulin niyang protektahan ng mga tao laban sa mga halimaw na yan. Kung gabi na kami nakarating, ang daming inaasikaso sa barangay. Kung sa simula pa lang, sinabi mo ng gabi ka pang makakarating. Sana hindi na kami naghintay na maghapon. Hindi naman namin sinasadyang paghintayin kayo. May meeting ako isinagawa kanina, tungkol na rin sa mga aswang. Maraming iniulat na kasi tungkol sa kanila. Alam mo naman, Aurora, trabaho bago ang lahat. Trabaho? O nagdadahilan ka lang? At hindi rin ba parte ng trabaho mong siguraduhin ang kapayapaan dito, Kapitana? Aba, ang tapang ng anak mo. Mana ka sa iyong ina. Katulad ka niya nung kabataan pa lang ni Aurora. Mukhang nasa lahi niyo talagang pagiging matapang. Wala tayong oras para sa mga biro, Imelda. Dapat na natin tong tapusin bago pa may madamay na naman. Tapusin? Anong ibig mong sabihin? Kailangan nang ubusin ang mga sigbinan sa lugar na to. Hindi na pwedeng manahimik na lang tayo habang pinapatay nila ang mga inosenteng tao. Ubusin? Nang ikaw lang? Aurora, huwag mo akong patawanin. Sa tingin mo, kaya mo yon? Hindi ko kailangang kayaning mag-isa. Dahil may mga kakampi akong tutulong sa akin. Alam kong marami pa ring natitirang manunugis. Nagtatago lang sila. Manunugis? Akala mo ba may natira pa sa lahi mo? Wala na, Aurora. Ikaw na lang. Lahat ng iniwan mo, pinugutan na ng ulo. Sinunog ang katawan at tinapon sa ilog. Wala ka ng kakampi. Hindi nag-iisa si Mama. Ako ang magiging kakampi niya. Nasa dugo ko rin ang Alvarado. Dugong Alvarado. Huwag mo akong patawanin, Iha. Hindi mo alam ang pikat ng pangalan yan dito sa baryo. Lahat ng may dugong yan, kamatayan ang dala. At hindi ka rin naman sinani ng ina mo. Hindi ka makakatulong sa kanya. Bagkos magiging pabigat ka lang. Kung kamatayan ang kailangan para matapos ang kasamaan, handa akong sumama sa laban. Ang tapang mo talaga.
Pero alam mo ba kung sinong kalaban mo? Hindi lang basta-basta ang mga sigbinan. Hindi lang silang kalaban mo, kundi mga lahing pinagbawal lang patayin. Nakatali sila sa kasunduang hindi mo man lang siguro alam. Alam ko ang kasunduang yon, Imelda. Hindi na kailangan malaman pa ng anak ko ang lahat para lang tulungan niya ako. At alam ko rin kung sino ang unang lumabag. Siyempre, pamilya mo rin. Ang mga Alvarado ang unang pumatay sa sigbin na hindi naman lumalabag. Ngayon, nagbabayad ka sa kasalanang yon. Hindi totoo yan! Ang totoo, Diana, ikaw mismo ang dapat nilang kunin. Ikaw ang nagmana ng kasalanan ng lahi mo. Kapitana, hindi po ba pwedeng maayos ang mga yan? Nandito kami para makipag-alyansa sa inyo. Bakit parang pati kayo kalaban namin? Carlo, hindi mo alam ang pinapasok mo. Hindi ka dapat nakikisali sa kung anumang gulong mayroon dito. Pero kung gusto mo talagang mangialam, ay dapat handa ka ring mamatay. Tigilan mo na yan, Imelda. Huwag mong idamay ang walang kinalaman. Walang kinalaman? Aurora, bawat paa na tumapak sa lupang to may kapalit. Kung gusto mong ubusin ng mga sigbinan, ubusin mo rin ang mga kasinungalingan mo. Sabihin mo sa anak mo ang totoo. Wala na akong itinatago sa kanya. Sinabi ko na ang lahat ng totoo. Ayan ka na naman, Aurora. Lagi kang takot sa katotohanan. Tama na, Imelda. Wala tayong mararating sa ganitong pag-uusap. Ang mahalaga ngayon, kailangan nating gumawa ng paraan para maprotektahan ang mga tao. Sige, ituloy mo ang plano mo. Paano mo uubusin ang mga sigbinan? Baril? Bala? Dasal? Ha, wala kang laban sa kanila, Aurora. Mas malakas na sila. Higit pa sa inaakala mo. Hindi mo kailangang maniwala sa akin na kaya ko. Pero sisimulan ko pa rin. Gabi-gabi ko rin silang huhulihin. Mag-isa? Anong lakas ang gagamitin mo? Yung lakas ng dugo mong tinanggihan mo? O yung tapang ng taong hindi mo kinikilala ng kadiliman? Hindi ako naniniwala sa mga taong nagpanggap na santo. Pero halimaw pala sa loob. Alam mong hindi ako tulad ng mga aswang na nasa isip mo. Hindi mo kailangan kumain ng laman para mabuhay. Pero kailangan mong pumatay, di ba? Dahil yan ang turo ng dugo mo. Manunugis ka, Aurora. At kahit ilang taon ka pang magtago, mananatili kang ganon. Kung yan ang tingin mo sa akin, hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Ang mahalaga, tapusin natin to bago pa maubos ang mga tao sa baryo mo. Ituloy mo. Sige. Planuhin mo kung paano mo papatayin ang mga sigbinan isa-isa. Simula bukas, magbabantay tayo sa gabi. Gabi? Hindi ba takot kang lumabas sa dilim? Hindi ako takot sa dilim, Imelda. Takot lang akong bumalik sa dati kong sarili. Ayan! Yan ang gusto kong marinig. Akala mo talaga nakatakas ka sa nakaraan mo? Aurora, walang nakakatakas sa dugo. Kahit anong gawin mo, mananatili kang halimaw na pumapatay din ang sarili mong lahi. Tumigil si Kapitana Imelda sa pagtawa, pero nanatili ang ngisi niya. Si Tita Aurora, nanatiling tahimik. Pinipigilan ang panginginig ng kamay habang si Diana naman, nakatitig lang sa kanila na para bang may gustong itanong pero walang lakas ng loob. Mula sa likod, nakita kong bahagyang gumalaw si Jonah. Tila ba gustong magsalita, pero pinigilan ang sarili. O siya, ipagpatuloy mo ang plano mo, Aurora. Sabihin mo sa amin kung paano mo lilinisin ang baryo ko. Sige, Aurora. Sabihin mo lang ang gusto mong gawin. Ipaliwanag mo kung paano ka magpapanggap na tagapagtanggol. Gayong ikaw mismo ang dahilan kung bakit may mga sigbin pa sa baryo kong to. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Diretsahin mo na ako kaysa napakarami mong sinasabi. Anda ka nga ba sa mga sasabihin ko?
Matagal na kitang gustong harapin, Aurora. Matagal na kitang gustong tingnan sa mata mo para sabihin na lahat ng pinagpaguran mo, lahat ng akala mong mabuti, wala nang halaga ngayon. Wala akong utang sa'yo. Meron! Napakalaki ng utang mo sa akin. At gusto kong pagbayaran mo yon hanggang sa magiging apo mo. At hindi lang isa. Utang mo sa akin ang buhay ng lalaking minahal ko. At ang katahimikan ng mga nilalang na sinunog ng lahi mo. Wala akong pinatay na inosente. Ginawa ko lang ang nararapat. Nararapat? Ang tawag mo bang nararapat ay ang pagsunog sa taong nagmahal sa'yo sa kabila ng pagkakaiba ng paniniwala ninyo? Kumunot ang noo ni Tita Aurora, pero halatang pinipigilan niyang sumagot. Ang boses ni Kapitana Imelda lalong lumalalim habang bumibigat ang bawat salita niya. Oo, Aurora. Si Enrico. Ang lalaking dapat sa akin, pero inagaw mo. Bago mo pa siya nakilala, minahal ko na siya. At minahal din niya ako. Pero dumating ka. Ang maganda, ang marangal, ang anak ng mga manunugis. Ikaw pa rin ang pinili niya, kahit ako ang nauna. Tumigil ka na! Hindi ko alam ang sinasabi mo! Bakit? Ayaw mong marinig? Ayaw mong maalala kung paano mo siya tinanggap kahit alam mong nagbula siya sa lahi namin? Hindi mo siya tinanggihan. Minahal mo rin siya, hindi ba? Pero nung nalaman mong ako ang una niyang minahal, doon ka nagbago. Doon ka nagngit-ngit sa galit. Ma, tama na! Hindi! Panahon na para marinig niyang lahat. Dapat niyang maramdaman ang sakit na idinulot niya sa akin. Alam mo ba kung gaano katagal ko siyang inintay? Ilang taon akong nagtago sa mga bundok habang dinadala ko si Jonas sa sinapupunan ko. Habang ikaw, masaya kasi ikaw ang inuuwian niya. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo siya! Alam mo ang rason kung bakit kailangan ko yung gawin. Lumabag siya sa bagay na napagkasundo na namin. Umanib pa rin siya sa dilim. Hindi, Aurora. Hindi mo alam ang buong kwento. Dumating siya sa akin isang gabi. Basang-basa ng ulan. Sugatan. Alam mo kung bakit? Dahil alam niya sa sarili niyang anumang oras, papatayin mo siya. Nagmamakaawa siyang gumawa ako ng paraan. Nailigtas ko siya pero hindi ko magawa dahil buntis ako. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na igaganti ko siya. Tama na, Imelda! Hindi pa ako tapos. Alam mo bang noong gabi, bago mo siya sinunog, dumalaw siya sa akin. Niyakap ko siya, Aurora. Umiiyak siya habang sinasabi niyang hindi na siya makakaalis sa'yo. Hindi na siya makakatakas. Na bawat dasal mo ay magiging tanikala sa katawan niya. Mahal ka niya pero natatakot na siya. Alam mo ba kung bakit? Dahil alam niyang kayang-kaya mo siyang patayin. Kahit gaano pa siya kalakas at kasama. Wala siyang panama sa'yo. Hindi niya yung kayang gawin sa'yo dahil mahal ka niya. Pinatay mo ang tatay dahil wala na siyang pakinabang sa'yo. Dahil hindi mo na siya kailangan. Hindi mo alam ang totoo. Alam namin ang totoo. Alam namin na ginamit mo ang dugo mo para isumpa siya, Aurora. Isang sumpang susunugin siya mula sa loob. Nandun ako! Tahimik kong pinanood kung paano mo siya patayin. Habang halos mamatay ako kaiiyak. Nakita ko kung paano siya nagliyab habang nakatingin sa direksyon mo. Ilang taon akong naghintay na bumalik ka. At sabi ko sa sarili ko, oras na makita kitang muli. Ako na ang tatapos sa henerasyon mo. At ngayon nandito ka na. Ang huling Alvarado! Ganun na lang? Pagpatay din ang solusyon mo? Oo! Dahil yan ang din ang ginawa mo. Akala mo ba kinalimutan ka ng mga sigbinan? Hindi, Aurora. Habang nagtatago ka sa pangalan ng tao, ako'y bumabalik sa dugo ko. Ako na ngayon ang pinuno ng lahing sinumpa mo noon na uubusin mo.
Hindi sila umiiwas sa inyong mag-ina dahil sa takot. Naghahanda kami. Ako si Imelda, tagapagdala ng dilim, pinuno ng mga sigbinan. Diyos ko. Matagal ko nang plinano ito. At nang mabalitaan kong buhay ka pa, ipinadala ko ang mga alaga ko sa paligid ng baryo. Gumapang sila sa ilalim ng lupa. Sa mga bubong, sa mga bangkay, naghihintay sa tawag ko. Kaya pala muling lumalaganap ang mga patayan. Oh, hindi na kami mga halimaw na umiiwas sa liwanag. Kami na ang liwanag sa dilim. Kami na ang bagong uri ng sigbinan. Mga nilalang na hindi takot sa dugo mo, Aurora. Akala mo ba gusto ko makasama si Mama sa ganito? Hindi! Pero nang malaman kong ikaw ang pumatay sa ama ko, wala na akong ibang hinagad kundi makita kang nakaluhod sa harap naming dalawa! Halina kayo, mga kasama. Ang dugo ng mga huling Alvarado ay nasa harap na nating lahat! Nagtago si Diana sa likod ko. Sa dilim, nakita kong may mga aninong gumagapang papasok sa pinto. Mahahaba ang mga kamay, matatalim ang ngipin, at may mga matang kumikislap na pula. Tumindig ang balahibo ko. Si Imelda, nakataas pa rin ang kamay habang si John ay humakbang sa harap niya. Hindi natitinag. Sa dilim na bumalot, naririnig ko lang ang mabibigat nilang hininga. Umugong ang buong bahay nang sabay sumigaw sina Imelda at Jonah. Ang kanilang mga katawan dahan-dahang nagbago. Ang balat nagiging itim at mabalahibo. Umahaba ang mga kuko. At ang mga ngipin tila pa ako sa tulis at talim. Bulok at nangingitim. Matapos sa mga dekada, tapos na ang pagtatago natin sa takot. Hindi na kami mga halimaw. Kami na ang batas dito. At sa gabing to, Aurora, magbabayad ka, hindi lang sa dugo ng lahi ko, kundi sa puso kong sinunog mo. Ang mga sigbi na nilalaya. At kapag lumaya kami, ikaw ang una naming papatayin! Matagal kong pinigilan to, Aurora. Pero ngayong nandito ka na, panahon na para makita mo kung sino talaga kami. Sigbinan nga kayo! Hindi na ako nagtataka! Ma! Lumayo ka sa kanila! Wala kang matatakbuhan, Diana! Ang kasalanan ng ina mo ay kasalanan mo rin! Sa isang iglap, sumugod si Jonah. Mabilis, parang kidlat. Tumalon siya papunta kay Tita Aurora. Pero nasalag ni Diana gamit ang hawak niyang patalim. Nagtagpo ang mga bakal at kuko at may tumilamsik na dugo. Hindi ako katulad ng ina ko, Jonah! Hindi ako papatay! Pero hindi rin ako magpapapatay! Tingnan natin kung kaya mong panindigan yan! Diana! Walang hiya ka, Jonah! Tumilapon si Diana. Sumigaw ako. Agad ko siyang sinunggaban para itayo. Pero bago ko pa siya mahila, naramdaman kong gumalaw sa likod ko si Kapitana Imelda. Carlo! Anong alam mo sa mga bagay na to? Isa kang hamak na nakikialam sa laban na hindi mo dapat sinasalihan! Wala akong balak lumaban. Pero hindi ko hayaang may mamatay sa kanilang dalawa. Lalo na ang taong mahal ko. Sige! Ipakita mo sa akin kung anong kaya mong gawin! Wala kang laban sa dugo namin, Carlo! Hinila ko ang bakal na poste mula sa sirang bintana at inihampas sa kanya. Tumama yun sa balikat ni Kapitana Imelda. Pero parang bato lang to. Hindi man lang siya umatras o natinag. Tumalsik ang hawak kong bakal. Naramdaman kong may mainit na dumaloy sa braso ko. Dugo. Napaatras ako. Pero bago siya muling umatake, sumiklab ang liwanag sa kabilang dulo ng silid. Lolo Rodrigo! Layuan niyo sila! Susunugin ko kayong lahat ng buhay!
Mga lapastangan, sigbilan! Lolo, huwag masyadong malapit! Malakas sila! Mas malakas ang apoy ng katwiran kaysa halimaw ng puot. Kumalat agad ang apoy. Ang kisame nagsimulang mag-umid. At ang mga sigaw ng mga halimaw ay humalo sa amoy ng nasusunog na kahoy. Si Kapitana Imelda, galit na galit. Tumalon papunta kay Lolo Rodrigo. Bumagsak silang dalawa sa mesa. Pero bago makakilos si Kapitana Imelda, tinaga siya ni Tita Aurora sa likod ng itak na may langis ng niyog. Hindi mo ako matatalo sa sarili kong bahay! Sa kabilang banda, si Diana nakipag-agawan ng kutsilyo kay Jonah. Dumudugo na ang noo ni Diana pero hindi siya tumitigil. Papatayin kita! Para sa ama ko! Tatay ko rin ang sinasabi mong ama mo! Dapat lang siyang mamatay dahil masama siyang tao! Tabi, Diana! Ako nang tatapos sa halimaw na yan! Gago! Patayin mo ako kung kaya mo, pepitsugang direktor! Ito ang bagay sa'yo, pangit na halimaw! Nagtama ulit ang mga sandata. Tumilapon ang kutsilyo ni Jonah sa apoy. Sinundan ko yon ng tingin. Pero sa loob ng 1 segundo, lumapit si Jonah kay Diana at sinakal siya. Hinampas ko si Jonah ng putol na kahoy sa ulo. Umungol siya, pero hindi binitawan si Diana. Pumalag siya at tumama ang kuko niya sa dibdib ko. Ramdam kong napunit ang balat ko doon, pero hindi ko binitawan ang kahoy at paulit-ulit na hinampas sa kanya. Carlo, itulak mo siya sa apoy! Ang balat nila mahina sa apoy! Para sa mga inosenteng taong pinatay niyo! Hindi maaari! Hindi ako pwedeng mamatay! Ako ang susunod na mamumuna sa lugar na to! Tumama ang apoy sa balikat ni Jonah. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya. Matinis, parang nagmamakaawa at galit ng sabay. Natumba siya, gumugulong sa sahig habang lumiliyab ang katawan. Anak ko! Pinatay niyo ang anak ko! Ganyan din ang gagawin namin sa'yo! Hindi mo kayang burahin ang lahi namin! Hindi ko kailangang burahin! Sapat nang hindi ko kayo hahayaang magtagumpay! Para sa mga kaluluwang ninakawan niyo ng kapayapaan! Sumiklab ang buong dingding. Ang apoy parang buhay, gumagapang sa bawat sulok. Si Kapitana Imelda nagsisisigaw habang nilalamon ng apoy ang balat niyang nagbabalik sa anyong halimaw. Bumagsak si Kapitana Imelda. Ang katawan niya bumabalik sa anyong tao. Nangingitim, unti-unting nauupos, at sa tabi niya, ang anak niyang hindi na gumagalaw. Tapos na. Kailangan na nating umalis dito at hayaang masunog ang buong mansyon. Sapat na ang lahat ng nangyari dito para hindi na maulit muli ang mga masalimuot na pangyayari. Buhay tayo, Ma. At patuloy na mabubuhay ng normal. Hanggang dito na lang ang nakaraan. Hindi na tayo hahabulin ito kahit saan man tayo magpunta. Sa wakas, makakapagpahinga na rin tayo, Aurora. Napatay na natin ang pinuno. Gayon din ang iba nilang kasama. Matuto na silang sumunod at umiwas muli sa inyo. Akala ko, sa pelikula lang nangyayari ang mga bagay na to. Sa tunay na buhay rin pala. 20 taon na ang lumipas mula nang masunog ang lumang mansyon. Sa Maynila, bumalik ang katahimikan. Pero sa bawat patak ng ulan, naaalala ko pa rin ang amoy ng usok at dugo. Si Tita Aurora at Diana lumipad pa Amerika makalipas ang ilang buwan. Sabi nila, gusto nilang magsimula ulit,
sa lugar na walang multo ng nakaraan. Minsan, nagpapadala si Diana ng sulat. Hanggang sa tumigil na rin siya. Pero hindi ko kailanman nagawang sabihin sa kanya ang totoo. Kung gaano ko siya minahal mula noon. Siguro, ganun talaga ang buhay. May mga damdaming kailangang manatiling lihim. Tulad ng mga halimaw na natutulog sa loob ng bawat isa sa atin. Ngayon, ako'y isa ng manunulat at hindi na po ako direktor. Sinusulat ang mga kwentong minsan kong pinagdaanan. At sa bawat salitang binibitawan ko, paulit-ulit kong tinatandaan ang aral na iniwan ng gabing yon. Na minsan, ang totoong dilim ay hindi sa paligid, kundi sa pusong hindi marunong magpatawad. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento ko, kung swertehin mang mapili ito. Bago po ako magpaalam, gusto ko po sana kayong tanungin na sana masagot po ninyo, Paula and Popoy, pati na rin ang listeners. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ni Diana, ano pong mararamdaman nyo kapag nalaman nyong ang sarili nyong ina ang pumatay sa ama nyo? Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Woo! Grabe, Pao! Woo! Ramdam mo ba yung goosebumps? Kasi ako parang gusto kong magdasal muna bago ako lumabas ng booth eh. Same here, boy. Kinilabutan ako sa kwentong yun. Yung tipong, akala mo pelikula lang tapos biglang nagka-twist na totoo pala lahat. Ang lakas maka-plot twist from hell. Tsaka ang bigat sa dulo, no? Yung revelation na si Aurora pala, hindi lang basta ina ni Diana. Isa pala siyang manunugis ng mga aswang. Parang, instant 180-degree turn. Oo nga, no? Imagine, buong buhay ni Diana, akala niya po'y simpleng trauma lang yung dahilan kung bakit ayaw bumalik ng nanay niya sa probinsya. Yun pala, may pinanggagalingan na sobrang dilim. Pamilya pala nilang tagapagbantay laban sa mga aswang, no? Pero ang pinakamasakit doon, Pao, yung emosyon sa pagitan nilang mag-ina. Alam mo yung love-hate na sobra sa intensity? Si Aurora gusto lang protektahan yung anak niya, si Diana naman gusto lang malaman ang totoo. Alam mo yung linyang, mahal kita, kaya ko to nagawa, mga ganon, di ba? Naging curse talaga yung pagmamahal ni Aurora eh. Sa sobrang pagprotekta niya, tinago niya pati yung katotohanan. Minsan di ba Poy, yung katotohanan ang nagliligtas din? Uy, true! Kasi sa sobrang desire nating protektahan ang taong mahal natin, minsan tayo na ang nagiging dahilan ng sugat nila. Parang si Aurora. Akala niya ligtas si Diana, pero nung lumabas yung lihim, mas lalo lang nasaktan yung anak. Exactly! At yung irony, di ba? Aswang sila pero ang tunay na kinatatakutan nila hindi yung halimaw sa labas, kundi yung katotohanan sa loob ng pamilya nila. Oops! Deep yun, Pao. Parang gusto kong palakpakan yung sinabi Sige, mo. palakpakan din, Ligo. Kasi totoo naman yan eh. Minsan yung mga halimaw, hindi sa dilim mo makikita, Saan? kundi sa alaala at guilt na tinatago mo. Tapos ang mag-inang sina Kapitana Imelda at Jonah, may malalim ding pinaguhugutan. Ramdam ko rin ang pain nila ha. Hindi lang sila basta villain. Ay, May rason din talaga sila. And what's interesting pa po, no? Si Carlo, sobrang relatable niya eh. No? Alam mo yung tipong outsider pero biglang nahulog sa gitna ng horror at emosyonal na bagyo? Gusto lang naman niyang mag-shoot ng movie tapos nauwi sa literal na laban ng dugo. Oo nga, from action cat to aswang hunt. Pero alam mo, gusto ko yung moral lesson na pwedeng hugutin dito pa eh. Alin? Number 1. Ay, may number 1? Oo. Sige. Mag-iisip ako ng akin. Ang kasinungalingan, kahit pa may magandang dahilan, may araw din na manining. Ay, amen to that! Kasi walang lihim na nananatiling lihim. Sooner or later, lalabas at lalabas din yan. At kapag lumabas, hindi lang aswang ang maghahasik ng lagim, kundi guilt, regret, at takot sa sarili. Number 2, Pao. Ay, may number 2 ka talaga. Ako ba talaga hinahamon mo, ha?
Ang pagmamahal, hindi dapat may halong kontrol. Tama ka naman. Kasi si Aurora, oo, gusto niyang iligtas si Diana, pero sa sobrang paghawak niya sa katotohanan, nawala ng kalayaan yung anak na maintindihan ang sarili niya. Correct! Kasi kung tutuusin, mas nakakatakot yung hindi mo kilala kung sino ka kaysa sa malaman mong may kadiliman sa loob mo, di ba, Poy? Kung alam mo kung ano ang totoo, kahit nakakatakot, at least may choice ka kung lalabanan mo o yayakapin mo yung dilim. At syempre, wag nating kalimutan yung usapan tungkol sa takot. Kasi sa totoo lang, Pao, Ano? lahat tayo may sariling aswang. Ay, naku. Hindi man literal, pero may mga bagay tayong kinatatakutang harapin. Kagaya ng trauma, kasalanan, nakaraan. Yes! And sometimes, yung takot na yan, kailangan nating kilalanin talaga. Hindi para yakapin, kundi para matutunan kung paano ito labanan. Kaya ang tanong ngayon, Pao, Ang dami mong tanong. eto yung iniwan ni Carlo sa atin eh. Ay, may iniwan pala siya. Oo. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ni Diana, ano pong mararamdaman ninyo kapag nalaman niyong ang sarili niyong ina ang pumatay sa ama ninyo? Nako, ang bigat niyan po eh. Pero sige, ako mauna. Honestly, siguro mixed emotions. Shock, galit, pero may parte ring maiintindihan ko. Kung ginawa yun ng nanay ko para iligtas ako. Pero kahit ganun, hindi mo maiiwasan yung sakit po eh. Kasi kahit gaano kadilim yung totoo, magulang mo pa rin ang sangkot. Ako naman, Pao, siguro unang mararamdaman ko galit talaga. Pero kapag humupa na yung emosyon, doon mo marirealize na may mga bagay na hindi mo basta hinuhusgahan hanggat hindi mo alam ang buong kwento. Kasi baka minsan, yung pumatay, siya rin pala ang nagdigtas sa'yo. Ang ganda niyan, Poy. Kasi minsan, love isn't about doing what's right in the eyes of others, diba? It's about doing what's necessary, kahit masakit. Kaya mga kaaswang radio, gusto naming mabasa ang sagot ninyo. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Diana, ano ang mararamdaman ninyo kapag nalaman ninyong mismong nanay nyo ang pumatay sa tatay ninyo? I-comment nyo sa baba ang inyong kasagutan. Gusto naming mabasa yung mga insight ninyo. Ano pong natutunan nyo sa kwento at anong moral lesson ang tumatak sa inyo? Huwag kalimutang mag-follow, like at i-share tong episode kung gusto ninyong mas marami pang kababalaghan, drama at pagmamahalang may halong lagim. At syempre, stay safe, stay kind, at huwag kayong lalabas ng bahay. Nako po, huwag kang lalabas ng bahay. Kapag bilog ang buwan, baka ma-feature kayo sa next episode namin. Ako po si Popoy na nagsasabing, pwede mo akong gawing midnight snack pero dapat ako ang unang kakagat. At ako naman si Paula na nagsasabing, hindi ako nangangain. Maliban na lang kung ikaw ang kakainin. At ito ang Aswang Radio. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halika